January 11 po nung ilibing siya. Kinabukasan po, January 12, yung isa ko naman pong anak na wala naman pong kamalay-malay na pumunta lang po sa Bienan, nadamay din po. Wala naman po siyang ginagawang masama. Kaya po, napakasakit para sa aming mga magulang. Ang nangyari, dahil po, siya po yung inaasahan namin, siya po yung tumutulong sa amin. Ang asawa ko, mayroon po siyang pamangkin na tinutulungan mag-aral na ngayon po hindi na nakakapag-aral. Tapos po yung dumating po yung pagkakataon na iniwan namin yung bahay namin sa loob ng 5 taon dahil sobrang takot. Ngayon po, lumapit po kami rito para humingi ng tulong sa inyo. Nagpapasalamat po ako kay Father Flavi sa committee pong ito dahil nabigyan kami ng pagkakataon na makapagsalita. Ang background lang po ay since 2016, I felt compelled to take care of families, victims of EJK. Prior to this, ako po ay nangangalaga lang ng mga homeless, nagbibigay ng kain, aral, ligo, showers actually sa mga homeless. And realizing that one of the things na nangyari sa mga nanay ay pinatay ang breadwinner. So they will eventually end up in the streets kapag wala pong nangalinga sa kanila. This compelled me to take care of the victims. And moving on, as Senator De Lima was saying, yung DDS killings, I'll just cite 2 of them. Next slide, please. Ito po ay sinabi ni dating Mayor Duterte. They are saying that I'm part of that squad. Ito ay totoo at pinatutuo niya dun sa Senado ng 1 linggo. Huwag na natin basahin pa yan at alam na natin yan. Inaamin niya ang pagpatay. Ito ay ginawa niyang katatawanan under oath noong 1 linggo. Next slide, please. If you are doing an illegal activity in my city, if you are a criminal or part of a syndicate that preys on the innocent people of the city, you are a legitimate target of assassination. Again, quoting Digong. Let's see. Art po I just would like to quote him once. Duterte is the lord of all drug lords in the southern Philippines. He is the most dangerous person in the southern hemisphere. Bukod sa pangangalaga ng mga biktima, ay meron ding pagkakataon na nangalaga tayo ng mga truth tellers. And one of those who fell under my care back then was Edgar Matobato. And this is what he told me in one occasion. It was Mayor Rodrigo Duterte himself who recruited us. He was present when we were organized during the meeting in Old Seng Hotel. He called us as a Lambada Boys. Our work was to kill and only to kill. At the start of the Lambada Boys, actual killings served as our training to kill people who were defenseless and who were caught unaware. I'll just move forward to the slides that pertain to the killings of today, particularly, please, next slide. Ito po DDS template na nireplicate sa NCR. And the next slide would reveal that there are, at least sa aking pagpunta sa mga eksena kung saan pinatay, ito po ang nakikita natin. Una ay 3 sachet ng shabu ang hinuhulog at pinaplanta. Pangalawa ay merong 38 caliber na makikita, minsan may serial number, minsan wala. At on some occasions, the same gun in the same scene.
Meron din mga litrato, and this is where I would also, if you would want to know further and see more graphics, the night crawlers, photojournalists who came out every evening to take a photo of the killings, sila po ang magpapatotoo further na tinotorture bago pa sabugin ang bungo. The fourth element, the fourth element, huwag natin kalimutan, lahat po sila madudumi ang paa. Ibig sabihin, nasa laylayan po ang kanilang mga pinapatay at binibiktima. The next slide would reveal example of Jonas. Jesus, Jonas po ang kanyang pangalan. Nakalantad siya. The next slide would be more revealing. The next slide, please. Ito po yung eksena. May barel at yung daliri. Kapag close up natin, makikita natin sa next slide, yung daliri ay may handcuff marks, plus ang daliri ay gutay-gutay. Pero may kadabing barel. Hindi po ito nag-iisang eksena. Madami pong ganitong klaseng eksena. Madaming larawan na magpapatunay na mga tao ay bago pinatay, tinorture muna. During the first day of his presidency, 39 po ang tinumba just to make true his promise. Papatay ako. Slide please. First 100 days, 3,600 killed. Following this would be just some figures. 39 killed during the first day as mentioned. Merong one-time, big-time na tinatawag na lumalabas na 33 is the average number of people killed daily during the first 2 years of Duterte's war on drugs. Meron pong 122 minors killed. In the list that I will show you, we have at least 10 in our list. 58 were killed in 3 days in what I mentioned, the one-time, big-time nila. Meron silang tinatawag na freezer, doon tinitipon ang mga tao bago i-summary execute. Kasi hindi naman ako maniniwala na merong isang stasyon ng police na makakapatay o gagawa ng 58 na operations. Let's move on to the next. This is one of the shots of Rafi Lerma, one of those who belong gallantly to the night crawlers. You might want to be enlightened by their photos. The Quadcom would learn so much from them. When you desecrate life and commit murder as you please, you desecrate and you even indeed desecrate the very author of life. Bastusin mo ang buhay, binastos mo yung naghandog ng buhay. I guarantee you, judgment will come in this or in the next. But in your case, judgment will come soon. Hopefully, and I believe through this Quadcom. Next slide would be one of the minors na pinuntahan ko po, si Maika. Dito ko po kinote si Senator Bato na nagsabi ng shit happens. Si Aldrin po, 13 anyos, ang kanyang huling salita habang akay-akay ng ama ay, bakit ako binaril ni Omar? Si Omar po ay isang pulis na nakikipagbiruan kala Aldrin. Umuwi si Omar, nagpalit ng civilian, saka inasinta ang bata. Dead on the spot. Back in 2019, I have 200 members or at least people that I care for. During that time, tinanong ko sa kanila para magkaalaman din, ilan ang mayroong karanasan sa droga? Ang nagtaas po sa kanila, 220. Ibig sabihin, merong 120 na may kinalaman, may drug history. Pero ang iba po, meron pong 80 na walang kinalaman, inosente, pero pinatayan.
o pinatay pa rin ang mahal sa buhay. Another magic number, and this is on oath, makikita po sa affidavit nila na nilika, is 0, and this 0 means no one was doing drugs nung pinatay ang kanilang mahal sa buhay, either sa loob ng bahay, kumakain, natutulog, o namamahinga. Wala po nagdodroga. 0 na susunod ay 0 po ang nanlaban. Ito po yung secret jail na sinasabi ko. Ito po ay pinuntahan pero hindi na nag-prosper yung case. Pero it existed and we have people to make true of this. Next slide. These are the principles if you wish to connect the DDS and what took place when he was the president. Senator Bato and the rest. I think I wouldn't want to quote the gallant person beside me. The PNP chief and all the other PNP chiefs from 2016 to 2022, alam nila kung ano ang naganap. If you want to trace the killings and numbers, you ask the station commanders. The Senate House and the Representatives back then, sabi nga po kanina, may panahon na tayo'y natakot. Pero ngayon na ang panahon ng katotohanan. And we are here to do that today. Before I show this, there's this, gusto ko lang ipakita yung kung saan huli na nagsinungaling si Senator Bongo about yung patayan. Can we just have that? And if possible, thank you. Ito po ay lumabas kamakailan. No audio. I see. No audio. Hindi po yata compatible, but the video is, I will leave the copy of my slide. Before the mothers speak, allow me, Mr. Chair, to just give you a preview of what 300. Wala naman siyang sinabi na... Ayan na. Please. Is the video playing? Wala naman siyang sinabi na... May sinabi ba siya na patayin mo ito? Shoot them dead. Wala pong ganong... Abogado po si dating Pangulong Duterte. Dati po siyang prosecutor. Hindi siya nagbibigay po ng instruction na illegal. Kaya may order sa rin sa dyan. Shoot to kill. Wala akong pakialam dyan sa human rights violation. I don't give a shit kung anong gusto nilang sabihin. So wala siyang inutusan na patayin mo ito. Wala po siyang inutusan ganon. Sa pagkarinig ko, wala po. Alam niya po anong legal. Ang intelligence fund, binili ko, pinapatay ko lahat. Kaya ganun ang gagaw. Yung mga kasama ninyo, pinatigop ko talaga. Yun ang totoo. Gusto lang natin yung totoo. Gusto kong malaman yung totoo lamang po. The truth. Katotohanan lang. I will not hesitate my soldiers to shoot you. 2016, pinangako niya, sabi niya, susugpuin ko ang illegal na droga. Pero wala siyang sinabi na patayin mo ito, patayin mo yan. Wala siyang sinabi gano'n. Shoot them dead. Shoot them dead. Katotohanan lamang po at hayaan na po natin ang taong bayan ang humusga. Mr. Chair, part po ng katotohanan na gusto ko pong ibahagi, Program Paghilom continues to care for the widows as we speak. This is a list of all dead people na mga tatay, mga kapatid,
mga breadwinners, nagpapaaral, nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. This is the list. 10 of them are minors. Most o 98% of them are breadwinners. Ito po ay 312. Madami pa ho, o 322, I'm sorry. Rise Up for Life has hundreds perhaps. I would like to suggest, invite now Cardinal Ambo. He has more than 1,000 under his care. Father Bong from the Vincentians, Bong Sarabia, the Diocese of Novaliches. Meron pong 5 o 6 na aktibong grupo na kumikilos para sa pagkalinga ng mga tilokhang simula 2016. Death threat po ang inabot, sedition case at patuloy na panghusga. Pero hindi po kami pwedeng tumalikod sa sinumpaan na ang buhay ay sagrado. Inaalay namin po ang katotohanan ito sa inyong magiting na pag-iimbestiga. Maraming salamat po at nais ko pong bigyan ng pagkakataon sana sa munting sandali ang mga nanay. Okay, thank you, Father Flavi. Sino po yung nanay nandito? Pwede po nga imbitahan po kayo dito sa... Nay, pwede po kayo magpakilala, Nay, at kung ano yung... Ako po si Arsenia Chico. Nanay ng 2, pinatay po nila. 2016 po. December 29. Habang yung anak ko po nagpunta sa kanyang ate, kasama po yung anak niya at saka yung asawa niya para po manghiram ng pera. Pagdating po ng mga alas 7 ng gabi, pag-uwi po nila, napadaan po sila dun sa bahay ng kumpare niya, niyaya po siya. Pinauwi niya po yung kanyang asawa, pinauna niya na po yung kanyang asawa, saka po yung kanyang anak na bunso. Hindi pa po nakakalayo yung mag-ina, nagkagulo na po kasi po yung bahay po ng kumpare niya, pinasok po ng mga nakamotor na lalaki. Tapos po, narinig na lang po nila, nagkakaroon na lang po ng putukan. Yun nga po, isa yung anak ko sa napatay. January 11 po, nung ilibing siya, pinagabihan, kinabukasan po, January 12, yung isa ko naman pong anak, na wala naman pong kamalay-malay, na pumunta lang po sa Bienan, nadamay din po. Wala naman po siyang ginagawang masama. Kaya po, napakasakit para sa aming mga magulang. Ang nangyari, dahil po, siya po yung inaasahan namin, siya po yung tumutulong sa amin. Ang asawa ko, mayroon po siyang pamangkin na tinutulungan mag-aral na ngayon po hindi na nakakapag-aral. Tapos po yung dumating po yung pagkakataon na iniwan namin yung bahay namin sa loob ng 5 taon dahil sa sobrang takot. Ngayon po, lumapit po kami rito para humingi ng tulong sa inyo. Nagpapasalamat po ako kay Father Flavi sa committee pong ito dahil nabigyan kami ng pagkakataon na makapagsalita. Sana po tulungan niyo kami na mabigyan ng katarungan para po maging mapayapa naman din po ang isip namin. Dahil nung ilibing po yung anak ko, sinabi ko po sa kanila na darating ang araw na mabibigyan din namin sila ng katarungan. Sana po, ito na po yung pagkakataon na magkaroon kami ng katarungang mahihirap. Sana po, managot po yung dapat managot. 8 taon,
walang taon pong hindi ko pa matanggap ang nangyari. Pag naaalala ko po sila, hirap na hirap po akong tanggapin ang katotohanan dahil wala naman pong kasalanan ng anak ko. Sana po, matulungan niyo po kami na magkaroon ng katarungan. Sige po, Nay. Salamat po. Salamat po, Nay. Salamat po. Mr. Chair, gusto ko lang tanungin kung ilang taon po yung mga anak niya. 2 anak po niya napatay. Yung una pong namatay, 34 po nung mamatay. Yung isa po, 25. Bali po yung isa, 8 taon. Yung isa po, magpipitong taon na. Sige po, Nay. Salamat po. Salamat po. Mr. Chair, may tanong lang po ako kay Nanay. Nanay, yung 2 anak niyo po magkasunod pong araw na napatay? Hindi po yung... Ilan pong araw ang pagitan? Yung isa po, namatay po ng December 29, 2016. Kakapasko lang. Magbabagong taon po. Yung isa naman po, January 2017. Hindi. Isang linggo lang po. Ilang linggo lang. Less than 1 month. 2016 of December, and then January of 2017. December 29 po, 2016 yung isa. Yung isa naman po, January 12, 2017. Following year lang. Sige po, Nay. Maraming salamat. Meron pa ho tayo... Saan pong lugar? Saan pong lugar yan? Caloocan po. Caloocan. Diyan ba si Kendall Patay? At ano pala siya, no? Sa Quezon City. Sige po. Nay, pwede pong magpakilala kayo, Nay? Ako po si Elizabeth Campo. Asawa ko po yung pinatay noong October 11, 2017. Naglalaba lang po yung asawa ko. Bigla pong pumasok po yung mga pulis at pinaalis lahat po ng tao sa lugar namin. Kakausapin lang daw po yung asawa ko. Sabi po sa anak ko. Pagkatapos po, hindi po ako nila papasukin sa lugar namin. Pinaikot-ikot ko na po yung lugar namin eh. Ayaw po ako talaga papasukin. Pati po yung mga apo ko, nagtatakbuhan na po, nag-alisan, pinalis din po nila. Yung apo ko naman po si Danica, kitang-kita niya po, nakatutok ang baril sa kanyang lolo. Nung umikot na po ako, may narinig na po akong 2 putok. At naramdaman ko po sa sarili ko, asawa ko na yun. Kasi 3 po silang naiwan eh. Yung isa po, si Sherwin Vitas, na pinatay din po nila, hindi lang po nakasama yung asawa rito kasi may sakit po yung anak. Yung isa naman pong alaga namin na yung isang bata na 16 anyos, wala na pong magulang. Kaya hindi na po naintindi. Ang akin lang po, 7 taon na po, wala pong nangyayari sa kaso ng asawa ko. Siya lang po ang kadamay ko sa buhay. Wala naman po akong kasama. Ang dami ko po nga po, 13. Kaming dalawa lang pong nag-asikaso. Wala pong ibang nag-asikaso. Ang mga anak ko po, 2 lalaki at 1 babae. Puro po may mga asawa na. Pero nakapiling pa rin po namin. Ang pinagtatakaan ko lang po, sinasabi nila lumalaban, naglaban ang asawa ko. Naglalaban lang po yung asawa ko. Hindi po siya lalaban. Dahil wala po kami kaarmas-armas kahit ano. Pinagbibintangan po, nagbebenta ng shabu. Paano po magbebenta ng shabu? Samantalang ganito na po ang buhay namin mulat sa pool. Ako lang po nagtitinda, siya po namimili. Ako po naglalako para po mapag-aral. Wala po na namatay yung asawa ko at tinukang nila. Nahinto po sa pag-aaral ng mga apo ko. Hindi po nakapag-aaral ng 2 taon. Kasi wala po ako itutustos eh. At yung mga anak ko po, mga nagtatago. Kasi may mga pulis na pumupunta na tinatarget bakit daw po kami magsumbong. Ang inaalala ko lang po sana, gusto ko lang po mangyari. Sana mabigyan po ng katarungan ang pagkamatay po ng asawa ko. Yun lang po ang hinahangad ko.
Kasi mula sa pool po nung namatay nung 2018 ay 2017, wala pong nangyayari o anumang bagay. Humingi lang po kami ng tulong kay Father para pumasikaso yung pamilya ko. Kasi siya lang po ang susuporta sa amin. Ako na lang po kasi ang natitira eh. Ang mga kapatid Sige po, ng Nay. asawa ko. Maraming salamat po. Sana po mabigyan niyo po ng katarungan ng Gagawin po namin ang lahat. pagkamatay po ng asawa ko. Salamat po. Okay. Father, dalawa lang po ang naimbitahan natin, no? Mr. Chair, I would like to conclude sana, but I would allow my field coordinator, Randy De Los Santos, the uncle of Kian, to do the conclusion in my behalf. Sige po. Mr. De Los Santos, pwede pong... ayaw po namin kayo madalhin because alam ko pong importante yung gusto nyong sabihin. Pero dahil po napakarami po ng ating gustong pagbigyan at pakinggan, I hope we can shorten it a little. Salamat po. Magandang gabi na ho, no? Ginoong Tagapangulo at sa ating kagalang-galang na komite. Bilang field coordinator po ng program Paghilom, nais po sana naming pasalamatan at nais ipaabot po ng mga pamilya sa kagalang-galang na komiting ito ang kanilang pasasalamat po. Simula po ng inyong binuksan ang pag-iimbestiga, may kaugnayan sa mga nangyari po. Siguro po nais po sana namin gamitin ang salitang tukhang ngayong hapon. Nais po namin tumuktok, humangyo sa bawat puso po ng nasa komiting ito upang gaya po ng binanggit, nais po nila ng katarungan. Nais po namin ng katarungan, Ginoong Tagapangulo. At sana po sa tulong po ninyo, sa inyo pong katalinuhan, sa inyo pong kakayanan, umaasa po kami na maibigay po ito sa lalong madaling panahon. Lalo tigit po, nais ko sanang banggitin na sa amin pong mga hanay, marami po, Ginoong Tagapangulo, ang pinatay. May mga police report po, pero hindi po naimbestigahan. Sana po sa tulong po ninyo, ang kagalang-galang na komiting ito, tutok-tok po kami at hahangyo kami ng inyong tulong. Maraming salamat po.